Nag-inspect ang DTI sa Cavite para suriin kung pumasa sa safety and quality test ang mga Christmas lights at panregalong appliances. Kailangan na maharang ang mga substandard na produkto para makaiwas sa disgrasya. Nasa sentro ng balita si Clazel Pardilla, live. Angelic, ininspeksyon ng DTI ang safety at quality ng mga produkto na karaniwang binibili o ipinangpangregalo tuwing holiday season. Tradisyonal ng mga Pilipino ang pagkakabit ng Christmas lights at pagreregalo tuwing Pasko. Pero kung depektibo ang produkto imbes na saya, posible itong magdulot ng disgrasya o sakuna. Kaya ininspeksyon ni DTI Secretary Fred Pascual ang safety at quality test ng mga ginagawa sa mga produkto. Sa Bureau of Philippine Standards sa Cavite, halimbawa, sumasailalim sa heat test ang Christmas lights. Pinaiilawan ng 4 na oras para matiyak na hindi puputok o masusunog. Dumaraan din sa dimension at flexibility test. Dapat tama ang kapal at haba ng wire para masiguro na hindi agad mapuputol at makakakuryente. Bukod sa mga Christmas lights, sinusuri rin ang tibay ng mga home appliances gaya ng electric fan, rice cooker, washing machine, blender at iba pang produkto na karaniwang panregalo o pang-raffle sa Pasko. Angelique, sakaling bumagsak sa pagsusuri, hindi na ito ilalabas sa merkado. Simula Enero hanggang Setyembre, papalo na sa halos 39 million pesos na halaga ng produkto ang hindi nakapasa sa safety at quality test ng DTI. Doble kayod ang ahensya sa monitoring at testing ng mga produkto, lalo't dumarami ang mga substandard na produkto tuwing holiday season na mapanganib sa mga tao. Payo ng DTI, tiyakin na may Philippine Standard Mark at Import Commodity Clearance sticker ang bibiling produkto, patunay na nakapasa ito sa test ng ahensya. Samantala, pinaalalahanan ng DTI ang mga retailer na karapatan ng consumer na magpaayos, magpapalit o ibalik ang kanilang bayad kung depektibo yung kanilang mga produkto na ibinebenta at nabili ng mga consumer. Angelique, bukod doon sa mga quality testing na ginagawa sa mismong tanggapan ng Bureau of Philippine Standards ng DTI, nag-iikot din ang ahensya sa mga planta at mga manufacturing company para doon mismo sa site ay ma-check na ng DTI kung ligtas ba at dekalidad yung produkto na ibebenta o ilalabas sa merkado. Angelique? Okay, so Clay, nabanggit mo yung mga malilit na retailer na dapat pumayag sila sa return and exchange. Hindi, bawal na yung no return, no exchange. Pero paano na kung walang resibo? No, na bumili ka doon, hindi ka naman binigyan ng resibo, tapos palpak pala yung nabili. Paano na yan? Meron ka bang pwedeng i-claim doon sa retailer? Yes, Angelique, mahalaga talaga yung resibo. Kaya dapat laging alerto yung mga mamimili na kapag bibili ng produkto, may resibo. Kasi iyon yung pruweba mo na binili mo talaga yan doon sa isang retailer o sa isang kumpanya. Mas matibay na ebidensya yon at pruweba para makakuha ka nung sinasabi nga na repair, replacement at yung possible na refund. At sabi ng DTI, posibleng pwede naman na i-email sila sa consumer care at dti.gov.ph para magpadala ng kanilang mga complaints at reklamo sa ahensya para yung DTI na mismo yung tutugon doon sa kanilang problema. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.